Pakinggan po natin si dating NBA Director, Amy Santiago, yung patungkol sa threat na sinasabi ni VP Sara sa kanyang buhay. Po, mas maganda yung dating director na po. O si Shaq Shooter, di ka nga, magaling sa baril to. Na naging pelikula, si Bong Revilla pang naging bida. No, naalala niyo pa ba yung pelikula na yun? Na Santiago, isang pulis ito, naging judge, at naging NBA director. Pakinig tayo sa kanya. At baka tayo i-contempt. Kagabi, may pinanood ako kung Bansero, merong yung mga series ng Sniper series, mga pelikulang naalala ko to eh. Nung naalala ko si Judge, si Judge, dating NBA Director Jimmy Santiago. Your Honor, magandang morning! Si Jerry at si Katunying po ito. Magandang umaga po, Jerry, Katunying, at sa mga nakikinig sa atin. Opo, kumusta po kayo, sir? At ano bang pinagkakabalaan ninyo bukod sa pakikinig sa DZRH? Ito, lagi lang nasa bahay, pero nagano ko na bumalik ako na pagtuturo sa Universidad de Manila. Ganun po ba? Nakakaputok po ba kayo ngayon? Practice pa ba kayo? Paminsan-minsan na lang po. Opo. Pero sabi nga nila, kapag once you're sniper, sniper pa kayo. Always a judge. You're always a sniper. Sa pagitan ng mata eh. Sa pagitan ng mata, asintado talaga. Pero kahapon po, nasubaybayin niyo po ba yung pag-testify ni NBI Director Melvin Chicago Matibag sa Senado, sa impeachment court? Hindi ko natapos dahil may klase ako kagabi. Hindi ko natapos. Ano po naramdaman ninyo na siya ang inuurirat sa mga bagay na nangyari nung panahon ninyo? Yung portion na yun, inabot ko pa noon na nga ako dun sa cross examiner, paulit-ulit tungkol dun sa doktrina. Ilang ulit nang sinabi ni director na he is not yet a director at that time. Ulit-ulit, may tanong pa na hindi mo na pirmahan ito. Pinirmahan mo ba ito? Kung get pa, yung mga ganong klase ng cross examination, pupukuin ko ng people sa uwi. Masyado naman mainit ang ulo niya. So, ganun katindi ang pagka-inis niyo dun sa defense lawyer, sa cross-examination? Oo, alam nyo, naiintindihan natin naman na trabaho nila yun, talagang ganon. Pero, kailangan naman may common sense naman tayo ng konti. Hindi yung nagmumukha tayong tanga sa masyong people. Pero totoo naman na talagang wala talaga dun, wala pa noon panahon na at kayo pa ang nakaupo noon na NBI director. Kaya nga ho ang sinasabi, hearsay na lang itong sinasabi ni Director Matibag. Hindi ba dapat kayo ang ipinatawag nila bilang testigo? Wala ho bang ganong imbitasyon sa inyo? Wala pong invitation sa akin ng prosecution, pero nabasa ko sa isang news na inilagay ako ni Titi Sara at one of her witnesses. Pero walang formal information na ibinigay sa inyo? Nabasa nyo lang sa dyaryo? Opo. Doon po sa investigasyon na ginawa po ng NBI, ang sinasabi po ni Director Matibag sa ngayon meron daw pong active at continuing threat sa Pangulo. Do you share the same view, Director? Alam niyo, talaga naman pagka ikaw ay Pangulo, talagang may continuing threat sa iyo.
yun ang ano namin. Kaya nga nakita nyo ang higpit ng pagbabantay sa ating Pangulo. Hindi lang sa Pangulo, sa mga matataas na politician, talagang meron laging bodyguard, may close insecurities. Talagang na prone sila sa mga threats. But in relation to VP Sara's supposed threat, Director, Ayun po, nung sinulatan nga namin siya at lagi siya nagsasabi na mayroong threat sa kanya. At kaya nga gusto namin malinawan na, ma'am, ali kayo dito, imbestigahan din natin yan. Kasi mandato namin ho yun eh. Lahat ng matataas na opisyal, mula sa Presidente, Vice President, Speaker of the House, Senate President, hanggang sa Chief Justice. Saka may threat po sa kanila, pasok ang NBI. Mandato po namin yun. Opo, di ba, klaruhin lang po natin, yung active threat, klaruhin ko lang po, Director. Sabi ni Director Matibag, may active at nagpapatuloy na threat in relation to the supposed grave threat committed by the Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po ba'y naniniwala na tapos pinlay pa yung kay Baste na video na ulo lang ni Presidente Marcos ang kailangan. So, pareho ba kayo ng opinion doon? Pasensya na kayo at para na ako si Atty. Biluan dito. Paulit-ulit yung tanong ko. Opo. Hindi po. Naniniwala po ako dyan at sumasang-ayon ako sa sinasabi ni Director Matipas na dahil doon sa utterances ni Baste at saka ni VP Sara ay may mga tao na sumasampalataya sa kanila at nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Kaya hindi lang threat sa Presidente, pati sa ating national security, naapektuhan na ho eh. Threat sa national security. Ito mabuti, Judge, Director, na nabanggit nyo na inimbitahan ninyo, pinasabihan ninyo si VP Sara nung sabihin niyang meron siyang may threat sa kanya. Kasi yan po ay isa sa mga ipinupunto ng mga nagtatanong sa impeachment trial na inimbestigahan ninyo yung threat sa Pangulo, pero yung sinabing threat sa pangalawang Pangulo ay hindi naman ninyo pinansin, hindi ninyo inimbestigahan. Nung huling na-interview namin kayo, binanggit nyo na yan eh, na sinulatan ninyo, pinasabihan ninyo ang Vice Presidente na kayo ay magsasagawa ng investigasyon at iniimbitahan ninyo sa NBI. Opo. Pero hindi ho nagpunta. Hindi po nagpunta. 2 beses po namin pinuntahan yun, pero abogado lamang niya ang nagpunta at nagbigay ng sulat. Yung una po ay busy siya. Yung pangalawa naman ay talagang ayaw nila niya magpunta. So hindi po totoong binaliwala ninyo o hindi ninyo pinansin yung sinasabing pag may pumatay pag ako'y pinatay, patayin nyo si ganito. Yung sinasabi niyang bantarin sa buhay ni Vice Presidente ay hindi totoong hindi ninyo pinansin. Yung pinagbatihan niya kasi yung tanong ni Princess Maui, isang vlogger. Opo. Sinasabi na ma'am yung Operation Romanov. Ayan. Ngayon, yung Operation Romanov na yun, ilalang namin ho yun at nakita namin na yung Romanov na yan ay nagmula yan kay Mayor Baste. Nung sinabi niya na sa isang press ko ng Maisog. sinabi niya na before you go to bed, sa Pangulo, remember Romanov, remember Mussolini, remember what happened to your family in 1986. So, nanggaling po yun kay Baste, yung Romanov. Nagtataka ako kay Princess Maui, bakit biglang naging threat na kay Vice President? So, hindi namin masyadong inano yun, binigyan ng pansin, pinanood agad namin lahat ng yung tungkol sa Romanov, pati nga
binanggit na Romanov, wala rin kayong na-check o na ulinigan o nalamang threat sa Vice President? Wala po. Wala man lamang kaming information na pag-uumpisahan namin ng investigasyon. Ganito po ang kaibahan eh. Mm. Kay President, kay President Bongbong ay Meron, may nagsalita eh. yung nagsalita, ito yung nag-threat at sinasabi niya kung sino yung papapatay niya. Yung mga tao, yung Presidente, First Lady, at saka Speaker of the House. Samantalang yung sinasabi ni Ma'am BP na threat sa kanyang buhay, wala man lang kaming maumpisahan na kung sino ba yung salita na yun, ma'am. Sino bang kanino nyo nalaman? Zero po eh. Wala po kami mapag-umpisahan. Hindi siya nakipag-cooperate sa amin. Kung nagpunta siya sa NBI at sinabi niya na ganito, ipapasupin na namin yung mga tao na pinaghihinalaan niya. So, in so far as NBI is concerned, at least during your time, wala pong threat kay VP Sara? Yun po. Lagi lang ang pardon me, no? Hindi sa may kinikilingan ako. Pero nagsusumbong lang siya lagi sa kanyang mga pahayag sa social media, sa media. Pero yung formal na pumunta siya sa aming opisina at bigyan kami ng information tungkol sa threat sa kanya, ay ayaw niya kung makipag-cooperate. Baka walang tiwala sa inyo. Yan ang mahirap na kung ang isang institusyon ng pamahalaan ay hindi mo na pinagkakatiwalaan, talagang chaos ang mangyayari sa ating bayan. Okay. So ang nakaupo ngayon sa trial yung pumalit sa inyo si Director Matibag. Sa tingin nyo, sir, ay Natibag ba ng depensa si Matibag? at naibibigay pa ni Director Matibag ang mga dapat niyang sabihin talagang mga impormasyon. Kasi lahat yun marami dun parte nung kayo pang nakaupo Director. Ayun, yung mga testimony niya naman na makukonsider na rin yung first-hand information niya because yung mga papeles, yung mga ginawa naming investigasyon ay naiwan sa NBI at namatay na lahat yun. Ganun po. Na-turn over naman properly, ano? Opo. May mga tanong din ho sa sa NBI Director. Bakit nung iba ang may nagbanta ay yung teacher, di ba yung teacher hinuli kaagad. Bakit dito hindi niyo kaagad hinuli si BP Sara? O kaya hindi niyo hinuli yung iba pang sila Baste o sino mang nagbanta rin sa Pangulo? Ayan po, ang binabanggit nyo ay isang Ronel Mas. Opo, tama po. Teacher, nagbanta po kay Presidente Duterte, magbibigay siya ng 15 million kung sino papatay kay Presidente Duterte. Yun pong case na yan, 1920 nangyari, hindi pa rin ako director. No. Pagkatapos to, napag-alaman ko na yung case na yan ay dinismiss ng Korte dito sa yung warrantless arrest na ginawa ng mga NBI agents at that time ay hindi ayon sa procedure. Hindi tama. Hindi nagbigyan ng karampatang due process yung MAS. Kaya na-dismiss ang kaso. Yun ng Korte. Opo. Ngayon po, tayo, gets tayo Hindi tayo gagawa ng pangalawang pagkakamali na gano'n. Kaya inilagay natin sa wakto lahat ng investigasyon. Pero ano po tamang gagawin doon? Halimbawa, andun pa lang tayo sa punto nung kay sa teacher, kay Mas. Talagay ko, doktrina rin, paliwanagin kung sinabi niya to, preserve agad yung kanyang threat, hindi yung Dakmain. Yung warrantless arrest, hindi na applicable yun. Hindi po. Okay. Last na lang po, Director, yung nabanggit nyo kanina na although wala namang official communication sa inyo, walang sulat, nabasa nyo lang, na inilista kayo ng kampo ng defense para po mag-testify for
VP Sara sa impeachment trial, ah, kayo bilang dating hukom, ano kayo doon? Magiging hostile witness ba kayo doon? Parang gano'n na nga ho. Alam nyo, uli ako, nagbukas agad ako ng libro. Pagka witness ka at ayaw mo magpunta, pwede kang tumanggi. Hindi po pwedeng tumanggi. Meron kang malutong karamdaman, gano'n. Pero yung ordinarily, hindi ka pwedeng tumanggi na sabihin mo na hindi naman ako witness dapat para dyan. So you are willing to appear before the impeachment court, kahit dun sa party po ng defense. Kung masupina po, ay pupunta ako. Kung masupina, hindi ako, kung maririnig ko lamang sa radyo, sa TV, na ako'y iniimbitahan ng impeachment court, hindi po ako pupunta. Oo nga pala. Ito pahapulo, Director, yung sa hitman, yun ba tinuntun nyo rin na meron din ba kayong na-confirm o na-follow up na kung sino talaga yung kinausap na assassin o hitman? Nung panahon na yun, talagang nagkakaiksi kami, kumukuha kami ng information, talagang hindi kami tumitigil during that time. Ngayon, binigyan ng emphasis ni Director Matipag na this April this year, gagawa na siya ng special task force to go after that kung sino man yung kinausap ni BP Sara. At sabi ho, meron silang person of interest. Opo, yun po ang pahayag niya. Okay. Director, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po, Director. Thank you so much. Magandang umaga po. Salamat. So, yung sinasabi niyang meron threat si BP Sara, mahirapan nga sila mag-imbestiga gawa ng walang taong pwede niyang ituro. Kasi yung video na yan, kung ipiplay mo yan, nasa 2 oras. Para siyang nagsusumbong sa taong bayan. Yan, parang gano'n ang dating ng video ni Sara. Bago niya sinabi yung meron siyang kinausap, pag pinatay ko, patayin mo si Bongbong, si Lisa, at si Romualdez. Marami munang nangyaring salita dyan. Para siyang nagsusumbong sa bayan. Pero ang point dito, wala siyang may turo kung sino yung nag-threat sa kanya. Hindi niya man may sumbong si Bongbong. Dahil wala naman talaga sinabi si Bongbong. Lalong hindi rin pwede si Lisa, wala rin sinabi si Lisa, o kaya si Romualdez. Wala siyang may turo. Kaya naman, willing naman si dating NBI Director Santiago, Amy Santiago, na imbestigahan. Sa totoo lang, invite niya yan. Hindi. In-ignore niya nga yung invitation na yan. Kasi wala siyang may tuturo. Yan. Subukin niyo pang panoorin yung video na yan. Para siyang nagsusumbong sa taong bayan. Para siyang nagsusumbong. Then later on, tsaka niya lang yung sama ng loob. Binubulalas niya sa gobyerno na dati niyang pinagkatiwalahan. Ang sabi niya noon, ang aking presidente, Bongbong Marcos. Ano ba yan? Pero hindi nagtatagal sa posisyon si Marcos sa Malacanang. Gusto nila nga gawin yung Malacanang. Yung seat of power sa pamamagitan ng mga maisog. O di ba, nagsasalita pa si Digong doon. Ang may mga banta pa siya na kung ayaw mo mangyari yung nangyari sa tatay mo, may mga salita bang ganyan? At palagi siya nananawagan sa mga sundalo, sa mga pulis, si Dilonyo, baka parang kasi kung magsalita si Dilonyo, sundalos ko, pulis ko, parang pagmamayari niya mga men in uniform.
Hindi naman hindi siya nagpapasweldo. Ang nagpapasweldo, pati sarili niya, ay ang mga taxpayer. Sila nagpapasweldo. Kaya maling salita yung sundalo ko, pulis ko. Kasi nagpapasweldo, ang taong bayan na taxpayer, pati si Digong, sinusweldoan din siya. Sige po, God bless po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang ang video. Ang kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye!